You're really beautiful, Corinne. Hanas ni Paul sa may punong tenga niya. Lalo nitong hinapit ang bewang ng dalaga upang magkalapat ang mga katawan nila. Thanks. Tugon ni Corinne na pilit pa ring inihaharang ang mga braso sa pagitan nila ng kasayaw. Pero masyado kang mailap. Hanas ng lalaki. Ay mapilipina. May angal na ang tinig ng dalaga. And so, Catherine is also Filipina. But she's very much willing to go to bed with me. Wika nitong may konotasyon ng kapilyuhan ng tinig. Bagamat na alerto siya sa ipinahihiwatig ng salita nito, hindi nakaligtas sa pandinig ng dalagang sinabi nito tungkol kay Catherine. Do you have relationship with Catherine? Hindi napigilang tanong ng dalaga. Of course not. She's very liberated woman. That is nothing with her as long as she wants. Tila sumasama ang pakiramdam ni Corinne sa nalaman. Gayunpaman parang ayaw niyang paniwalaan ang narinig. Paano kung may relasyon sina Erwin at Catherine? Ibig sabihin na yun ay nagtataksil ito sa binata? In that case, spare me. I'm different with her. Sinadya niyang langkapan ng inis ang tinig. Really? Wika nito sa tonong hindi naniniwala. Pagkuway lalo nitong hinapit-palapit ang bewang niya at tinangkang halikan ng kanyang pisngi. Hey! Mabuti na lamang at agad niyang naiiwas ang muka. Let me go! Isang sampalang binigay niya rito at mabilis siyang nagtatakbo palayo sa lalaki. Hey! Come back here! Kapwa na palingon sina Erwin at Catherine sa papalayong dalaga. Paul, what happened? Agad na nilapitan ng babae ang Amerikano. What's wrong? Galit na tanong ni Erwin. Your friend, she slapped me. Galit na wika ni Paul habang sapo pang pisngi. But why? Nagdilim ang mukha ni Catherine. I don't know. Pagsisinungaling ng Amerikano. Tinangkahan niya akong halikan. Sumbong ni Corinne kay Erwin. Sa labas na ng disco pub inabutan ng binata si Corinne. Baka naman nagpakita ka ng motibo. Galit na wika ni Erwin. Otomatikong nalingon ng dalaga ang kababata. At bakit ako magpapakita ng motibo sa kanya? Angil niya rito. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Tingin ko'y enjoy na enjoy ka sa pakikipagsayaw sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na yun ay pwede na niya akong bastusin. Nabaling ang ngit-ngit ni Corinne sa kaharap. Pero kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pagkuway humakbang siya palayo rito. Hey! Ngunit maagap nitong nahawakan ang braso niya. Saan ka pupunta? Uuwi na. Magsama-sama kayong tatlo. Ihahatid kita. Wag na. Bumalik ka na lang dun sa loob at ayusin mong kasosyo mo. Balikan mo na rin si Catherine at baka naiinip na yun sa'yo. Ihahatid kita. Buliyaw nito. Natigil sa pagtataray ang dalaga. Nang igiya siyang pasakay ni Erwin sa kotse nito, hindi na siya tumutol. Maghapong hindi lumalabas sa kanyang opisina si Erwin. Si Corinne naman ay balisa sa kanyang opisina. Ilang araw nang nakakaraan magmula nang mangyari ang pananampal niya kay Paul. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa alam ng dalaga kung ano ang nangyari sa pag-uusap nito at ng binata tungkol sa pagsososyo ng dalawa sa itatayong hotel and restaurant. Bagamat regular siyang sinusundot, inihahatid ni Erwin, hindi ito bumabanggit ng kahit ano sa kanya. Mila, hindi ba ako ipinatatawag ng boss mo? Tanong ni Corinne sa sekretarya ng binata nang hindi na siya makatiis. Hindi ho, ma'am. Si Catherine, hindi ba nagagawi sa opisina niya? Hindi rin ho. Napabuntong hininga si Corinne. Bakit ho? May nangyari ba? Hindi napigilang usisa ng kalihim. Wala naman. Kasi ho, napapansin kong laging matamlay si sir. Kung minsan nga ho, nasisilip kong umiinom ng alak. Ha? Noon nga hong isang araw ay nagpatimpla ng kape sa akin bago ako umuwi. Kinuha ko lasing at gustong mahimasmasan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Corinne dahil sa nalaman. Anong dahilan ng pagsasawalang kibo ni Erwin? May kaugnayan ba yun kay Catherine at Paul? Erwin! Bakit? Bahagya lang nilinga ng binata si Corinne at ipinagpatuloy na nito ang pagmamaneho. Pwede bang magtanong? Ingat na ingat si Corinne sa pagbibitaw ng salita. Tungkol saan? Formal pa rin ang mukha ng binata. Bakit hindi na bumalik si Paul sa office? Saglit siyang nilinga ni Erwin at matiim na tinitigan. Nag-back out na siya sa pagsosyo sa itatayo kong hotel. Pagkuway walang emosyong wika nito. Ha?
Nagkainitan kasi kami nang mag-usap kami kinabukasan ng mangyaring pananampal mo sa kanya. Anong napag-usapan niyo? Bumuntong hininga ang binata. Kalimutan mo na yun, Corinne. Gusto ko na rin kalimutan yun. Pinal ang salita ni Erwin. Hindi malaman ng dalagang iisipin at ipinasyang igalang na lang ang pananahimik nito. Bagamat sa isip niya alam niyang siya ang dahilan ng hindi pagkakatuloy ng proyekto ng dalawa. Labis siyang nabigo sa hindi pagkatuloy ng mga balak niya. Lihim na sinisisi ng dalaga ang sarili. Sana'y hindi ko na lang sinampal si Paul. Makukuha naman sa ligo ang yakap at halik niya. Sa sobrang guilt na nararamdaman dahil sa inaakalang kabiguan ni Erwin sa mga pangarap nito, kung ano-anong pumapasok sa kanyang utak. Dumaan si Anita. Nagbilin daw si Erwin na hindi papasok ngayon. Kaya lumakad ka ng maaga para hindi ka matraffic sa daan. Wika ni Aling Ingrid nang lumabas sa silid niya si Corinne. Ho? Bakit daw ho? Abay dinayo raw ng mga kaibigan kagabi at nagkayaya ang mag-inuman. Hanggang ngayon umagay lasing daw ang anak niya. Ganun ho ba? Lihim na kumirot ang puso ni Corinne. Hindi na ba nakayanan ni Erwin ang pagkabigo sa pangarap nito? At ngayon ay iginugupo ang sarili sa pamamagitan ng alak? Aalis na ho ako. Pilit niyang ikinubli sa inang sakit na bumabadha sa kanyang mga mata. Where is he? Pagalit na tanong ni Catherine nang pumasok sa opisina ni Corinne. Nasa bahay. Hindi raw papasok ngayon. Casual na tugon ng dalaga. At bakit? I don't know. Pinilit niyang huwag patulan ng pagtataray nito. Well, siguro nagpapalamig ng ulo dahil hindi natuloy ang deal nila ni Paul. Pakembot na humakbang si Catherine. Hindi kumibo si Corinne at kunway abala sa pagre-repaso ng mga resibo sa ibabaw ng mesa niya. Naupo ang babae sa upuang nasa harap ng mesa niya. Alam mo ba na kaya umatras si Paul sa pag-i-invest ng puhunan sa proyekto niya dahil sa'yo? Napaangat ang ulo ni Corinne at napatitig sa mukha ng babae. Nagalit siya sa'yo dahil sa panghihiya mo. At siguro kaya ayaw ni Erwin na pumasok ay dahil ayaw makita ang mukha mo. Hindi totoo yan. Hindi napigil ang bulyaw ng dalaga. Pinag-usapan na namin ni Erwin ang bagay na yan at sinabi niya sa akin na kalimutan ko na lang ang nangyari at wag na namin pag-usapan. Ha? At naniwala ka naman sa boss mo? Knowing him, masyadong magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Sarkastikong wika ng babae. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Corinne. Ang ibig kong sabihin, dapat lang na mag-resign ka na sa trabaho mo rito. Dahil para sabihin ko sa'yo, galit sa'yo si Erwin. I don't believe you. Di wag. Anyway, basta ako. Alam kong galit siya sa'yo. Noon at ngayon. Anong ibig mong sabihin na noon at ngayon? Napangisi si Catherine at dumukot ng sigarilyo sa bag nito. Corinne, my dear. Ano ba sa palagay mo ang relasyon namin ni Erwin? Akala mo ba'y magkaibigan lang kami? No, ang totoo, hindi lang kami business partners. We're lovers doon sa Amerika. At hanggang dito. And for your information, alam ko na noon pa man ang tungkol sa'yo. Anong alam mo tungkol sa akin? Na mula pagkabata ay magkagalit na kayo ni Erwin. Wala ka darong ginawa nun kundi hiyain at supladahan siya. At noong nasa Amerika siya, wala siyang bukang bibig kundi babalikan kanya at gagantihan. No, napailing-iling ang dalaga. Kung totoong sinasabi mo, bakit ako pang kinuha niyang tauhan sa pagtatayo niya ng negosyo? Gahaga ka talaga. Hindi mo nakuhang punto niya? Na kaya ikaw ang kinuha niyang isa sa mga tauhan niya ay para ipamukha sa'yo na ikaw na dating nagsusuplada sa kanya ay tauhan lang niya. At bakit pagkakamali mo ay pwede kanyang kagalitan at sigaw-sigawan? Hindi. Umiling siyang muli. Hindi ganun si Erwin. Bahala ka. Nakangising tumayo si Catherine. Pero kung ako sa'yo, tatalasan kong pakiramdam ko. Lalo na ngayon na ikaw ang dahilan ng kabiguan niyang matupad ang pangarap na makapagpatayo ng hotel at restaurant. Pagkawika na yun ay tatawa-tawang lumabas ang babae. Napasandal sa swivel chair si Corinne. Gaano katotoong sinabi ni Catherine? Paniniwalaan ba niyang sinabi ng babae na kaya siya kinuha ni Erwin bilang tauhan ay para ipamukha sa kanyang layo ng agwat nila ngayon? Ngunit kung hindi totoong sinasabi ni Catherine, bakit ultimo pagiging mortal nila magkaaway noon ni Erwin ay alam nito? Napabuntong hininga ang dalaga. Kaya ba ganun ka formal ang pakikitungo niya sa akin?
Mali ang akala ni Corinne na hindi na muling makikitang masigla si Erwin. Dahil ng umagang yun masiglang binata ng daanan siya sa bahay nila. Mabuti naman at papasok ka na. Wika niya nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. May bago akong kadil ngayon. Masiglang wika ni Erwin. Galing sa bahay kahapon si Catherine at ibinalita niyang may bago siyang nakilala na willing mag-invest ng puhunan sa itatayo kong hotel and restaurant. Ganun ba? Tila pumait ang panlasa ni Corinne nang marinig ang pangalan ni Catherine. At sa bahay pala ni Erwin tumuloy ang babae kahapong manggaling sa opisina. Oo, at sana naman this time ay matuloy na. Sa nakikitang kasiglahan at kasiyahan sa mukha ng binata, pilit na lamang kinonsolan ni Corinne ang sarili na marahil ay makakalimutan na nitong tungkol sa pagkabigo kay Paul. Siya nga pala, napagkasunduan namin ni Catherine na hanggat hindi pa nagpupush ang project na to, mag-o-opisina muna siya sa atin. Maya-maya ay wika ng binata nang binabagtas na nilang makipot na kalsada. Bakit? Napalingon siya rito. Gusto kasi niyang pag-aralan ng takbo ng restaurant. Gusto niyang maobserbahan kung tamang palakad natin at kung ano pang kulang na gimmick para mag-come-on sa mga customer. Tila nangihinang na isandal ni Corinne ang likod sa sandalan ng upuan. May pakiramdam siyang magmumukhang lalo siyang kawawa. Dito niyo ilagay ang mesa ko. Malakas na utos ni Catherine sa dalawang lalaking may buhat ng mahogany table. At yung swivel chair, dito niyo ilagay. Patingin-tingin lang si Corinne habang nagmamando ang babae. Bahagya siyang naninibago dahil napasiksik sa may dakong gilid ang mesa niya. Ayos na ho, ma'am. Wika ng lalaki nang tapos na nitong iayos ang mahogany table sa dating lugar ng mesa ni Corinne. Sinipat-sipat ni Catherine ang naging ayos ng opisina. Pwede na. Sige, lumabas na kayo. Utos nito sa dalawang lalaki. Nung lingunin nito si Corinne, subsub na ang ulo niya sa binabasang mga papeles. Masikip na, no? Wika nitong tila nakakaloko. Nagtaas siya ng tingin. Okay lang, sanay naman ako sa masikip. Ikaw nga, baka sanay ka sa malaki at maluwang na opisina. Sinalubong niya ang titig nito. Nagdadabog na naupo sa swivel chair nito ang babae. Kapal talaga ng muka. Bubulong-bulong na wika nito. Manigas ka sa kakaparinig. Sa loob-loob ni Corinne na pilit pinatatatag ang kalooban. Napagtibay na niya ang kalooban na titiisin ng lahat. Alang-alang kay Erwin. At aalis lang siya sa opisinang yon kung ang binata mismong magpapaalis sa kanya. That's great! Bulalas ni Erwin ang ipahayag ni Catherine ng isa sa mga naisip nitong gimmick. I told you, Erwin, sa Amerika ay patok ang ganyang gimmick. Eat all you can sa halagang 295 pesos. Nasisiyahang wika ni Catherine. Si Corinne na kasalo nila sa pagkain ay nakikinig lang. Corinne, ano sa palagay mo? Tama si Catherine, hindi ba? Baling ni Erwin sa kanya. Ha? Napamaang siya rito. Erwin, wag mo nang tanungin si Corinne. Commerce ang tinapos niya at hindi HRM. Hindi niya porte ang restaurant management. Paggamat nakangiti ang babae habang nagsasalita. Sa bagay. Saka ito muling bumaling sa babae. Muli ay naramdaman ni Corinne na puwera na siya sa usapan ng mga ito. Pabuntong hiningang tumawid sa kabilang kalsada si Corinne. Mabibigat ang mga hakbang na tinalunton niya ang daan patungo sa bus terminal. Sa muling pagkakataon ay mag-isa siyang uuwi ngayon dahil may lalakarin daw na mahalagang bagay sina Erwin at Catherine. At ang labis na nagpapaantak sa puso ng dalaga ay ang isiping tila wala nang balak si Erwin na isali siya sa mga pakikipag-deal nito. Nagulat pa sa pagdidili-dili si Corinne nang isang rumaragasang kotse ang huminto sa tabi niya. Ay! Tanging nasambit niya ng sambilati ng malakas na bisig ang dalawang braso niya at sapilitan siyang isinakay sa humintong sasakyan. Dali, ilarga mo na, baka may makapansin pa sa atin. Wika ng isang lalaking tumabi sa kanya sa likurang bahagi ng kotse. Saan niyo ko dadalhin? Abot-abot ang kaba ni Corinne na napasiksik sa pinto ng sasakyan. Huwag kang maingay kung ayaw mo masaktan. Huwag kang magtatangkang gumawa ng anumang makakatawag ng pansin sa mga tao sa labas. Wika pa ng lalaking katabi niya. Maawa kayo. Huwag niyo akong sasaktan. Pakiusap niya na hindi napigilang mapaiyak. Sa nakita niyang maaskad na pagmumukha ng mga lalaking kasama, hindi niya napigilan ang sagilahan ng matinding takot. Maawa daw. Wika ng lalaki sa unahan.
Huwag kang mag-alala, miss. Trabaho lang to, walang personalan. Buong-buo ka naming ide-deliver sa boss namin. Saka nagtawanan ng mga lalaki. Walang nagawa si Corinne kundi ang manahimik. Ano bang kasalanan niya't inabot niya to? Inay, Erwin, tulungan niyo ako. Bulong niya sa isip habang naglalakbay sa kalsada ang kinasasakyan nila. Kamen, nakangiting wika ni Catherine. Kaninong bahay to? Casual na tanong ni Erwin bagamat humakbang papasok sa maluwang na sala. Sa mama ko. Inilapat ng babae pa sarang pinto. Maupo ka. Pagkuway humakbang ang babae patungo sa minibar. 2 kupitang may lamang alak ang dala nito nang lumapit kay Erwin. Here. Para saan to? Tanong ng binata bagamat tinanggap nito ang kupita. Celebration para sa nalalapit na pagtatag ng Erwin's Hotel and Restaurant. Naiiling na tumawa ang binata. Yan ang gusto ko sa'yo, Catherine. Masyado kang positive. Hindi pa nga kami nagkikita ng sinasabi mong financer. Nagdiriwang ka na. Dinunggana ni Erwin ang alak sa kupita niya. Dahil yun lang ang dapat. Nakangiting naupo sa tabi ng binata si Catherine. Ever since ay alam mo naman na ganyan ang attitude ko kahit nung nasa Amerika pa ako, hindi ba? Sa bagay. Bahagyang umusad si Erwin nang magkadikit ang mga braso nila. Kaya nga nagtataka ako kung bakit pilit mong nilalagyan ng pader ang pagitan natin sa tuwing magtatangka ako na lumapit sa'yo. Saka nito marahang hinaplos ang hita ng binata. Napatikhim si Erwin at pasimpleng inilayo ang hita sa palad nito. Alam mo naman na... Alam ko. Biglang wika ng babae sabay tayo sa sofa. Hanggang ngayon ay si Corinne pa rin. Kinuha nito ang kupita ni Erwin na wala ng laman. Hindi kumibo ang binata. Pero ang ipinagtataka ko lang, ngayong may pagkakataon ka nang makalapit sa kanya, bakit wala ka pa rin binabanggit tungkol sa damdamin mo? Tinungo nito ang minibar at dinampot ang bote ng Remy Martin. Dahil gusto kong magtapat sa kanya kapag talagang matatag na ako. Isa pa, ikaw lang nakakaalam na hanggang ngayon, takot pa rin ako sa rejection. Ayoko nang maulit ang ilang beses na panghihiya niya sa akin noong araw kapag lumalapit ako sa kanya. Naiiling na sinalina ni Catherine ang alak ang kupita ni Erwin. Pagkuway isang maliit na tabletang inihulog nito roon. Nang humarap ang babae kay Erwin, tunaw ng naturang tableta at wala nang mababakas na may inilagay roon. At sino mag-aakalang sa likod ng pinakikita mong katatagan at lakas ng loob sa pagpasok sa negosyo ay siya rin kaduwagan mo pagdating sa pag-ibig. Muling naupo sa tabi ng binata si Catherine. Siguro nga, pero isang bagay lang ang titiyakin ko sa'yo, Catherine. Akin si Corinne. Mga bata pa kami, minahal ko na siya at inalagaan sa puso ko. Lihim na tila kinurot ang puso ng babae. Let's drink to that, Erwin. Pagkuwaywi ka ng babae at iniabot sa kanya ng kupita niya. Yeah, let's drink to that. Tinanggap yun ng binata at diretsang tinungga. Lihim na napangiti si Catherine. Kung hindi ka magiging akin, hindi ka pa kikinabangan ni inuman. Magsasama kayo ni Corinne sa hukay. Saka nito inubos ang laman ng sariling kupita. Sayang na pag-ibig, hindi magkakaroon ng kaganapan. Wika ng babae matapos maubos ang alak. Bahagyang kumunot ang noo ni Erwin. Come again? Ngumiti si Catherine. Sayang ka, Erwin. Sana'y ako na lang ang minahal mo. Magtatanong pa sanang binata nang biglang umikot ang paningin nito. Catherine, anong inilagay mo sa alak ko at... Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ha? Akala mo ba papayag ako na magmukhang kawawa habang buhay? Malakas na wika ni Catherine. No way, Erwin Santibanez. Magsasama kayo ni Corinne sa hukay. Lucas, Dolpo, hali kayo rito. 2 lalaking lumabas buhat sa pinagkukublihan nito. Ma'am. Dalhin ang lalaking yan sa kinaroroonan ni Corinne. Makapangyarihang utos nito. Yes, ma'am. Mabilis na pinasan ng 2 lalaki ang walang malay na si Erwin.